anak na butihin ng Diyos Amang masintahin. Ika'y hari ng Israel. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, hinanap ni Felipe si Natanael at sinabi nito, natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises sa kaniyang sinulat sa kautusan at gayon din ng mga propeta. May magmumula bang mabuti sa Nazaret? Tanong ni Natanael. Sumagot si Felipe, halika't tignan mo. Nang malapit na si Natanael, ay sinabi ni Jesus, masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya'y hindi magdaraya. Tinanong siya ni Natanael, paano ninyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabay, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel. Wika ni Natanael. Sinabi ni Jesus, nananampalataya ka? Dahil sa sinabi kong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka ng mga bagay ng mas higit pa kaysa rito. At sinabi niya sa lahat, tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna ang lahat. Nagpapasalamat po ako kay Father Robert sapagkat ang misa yung unang misa ay sa kanya at ako'y nakikipagdiwang lamang. So ibinigay niya ang misa habang nandito ako sa Quiapo. Maraming salamat, Father Robert. Nagpapasalamat ako at dinadakila ko ang poong Senyor sapagkat binibilang ko na yung mga araw na mananatili ako sa Quiapo bago kailangan bumalik ka sa misyon sa Yukon, Canada. At sumusubaybay ako. Yung oras doon sa unang misa, kadalasan si Father Robert doon ay yung oras sa Yukon ay 2:00 ng hapon, yung kahapon. Kaya sinusulat ko yung mga intention doon. At ngayon, habang kulang na 10 araw ay ninanamnam ko, tinitingnan ko ang presensya, ang milagroso at espesyal at mapagkalinga ng presensya ng Senyor habang malapit ako, naabot ko, natatanaw ko, nahawakan. Kayo po, nandito kayo araw-araw, pero sa akin na mawawala itong grasya na ito ay dinadakila ko ang Diyos. Dinadakila natin ang Diyos sa kapistahan ng isang apostol, Apostol San Bartolome, Apostol San Nataniel. Sa tradisyon, iisa pong apostol ito. So si San Bartolome, San Nataniel. Ang ating mga pagbasa tungkol sa pagiging apostol, sa pahayag, yung aklat ng Apokalipsis o Revelasyon, sinabi doon na ang bagong lunsod may
may mga 4 na panig sa norte, sa sur, sa kanluran, sa silangan, at makikita dito ang mga pangalan ng mga apostol sapagkat ang mga gawain ang kanilang kontribusyon ay magpasawalang hanggan, eternal at maalala hanggang sa dulo sapagkat sila'y pinili ng Panginoon upang ipalaganap maging misyon sa ebanghelisasyon sa mabuting balita. Sa ating ebanghelyo po, ayon kay San Juan, sapagkat sa pagpili, mabait pong tao, itong si Nathaniel. Nakita ng Panginoon, isang payak na tao, ordinaryong tao. Ito, nagmamasid siya. Alam niyo, mahirap yun eh. Sino ang taong malinis ang puso? Sino ang taong hindi nanloloko ng kapwa? Sino ang tao na hindi lalamangan o iisahan ang kanyang kapwa? At nakakita ang Panginoon. Ito ang taong ang pakikitungo niya sa kapwa ay maluwag, mapagbigay. Hindi niya dadayain ang kapwa. Hindi niya lalamangan ang kapwa. Hindi niya iisahan ang kapwa. May paggalang, may respeto. Isinaalang-alang ang kanyang kapwa. Kaya, bago ka pa, tinawag ni Felipe at meron ditong description tungkol sa kanya. Kaya sinabi ni Bartolome sa kanya, tunay na ikaw, Rabbi, Guro, Maestro, tunay nga kayo ang anak ng Diyos. Kasi nakita kita sa ilalim ng puno ng igos, sa malayo pa lamang. Kaya nga, sa paghahanap, kikilatisin mo yung tao. Sa malayo pa lamang, yun. Nakita kita sa ilalim ng puno ng igos. Nagdadasal. Bukod sa mabait at sa pakikitungo sa kapwa ay may paggalang, madasalin. Ano ginagawa niya sa nagpapalamig dahil mainit ang araw? Hindi. Nandun siya na nagdadasal. At yung taong madasalin, kilala yung taong madasalin. Yung ugnayan sa Diyos, nagbibigay ng halaga sa oras. Magkakilala sapagkat si Jesus nagdadasal, may koneksyon lagi sa Ama. At nakita niya, pwede ito maging apostol. Mabait na tao po si San Bartolome. Uulitin ko po yung homilya ko. Basta may kapistahan ng apostol, baka nakalimutan nyo na sapagkat mahigit 10 buwan akong nawala sa inyo. Merong mga imahin dito ng mga apostol sa gilid ng simbahan. Dito sa Plaza San Juan, sa Plaza Miranda o sa Quezon Boulevard. Nasaan si San Bartolome? Ang imahe ni San Bartolome, sa tradisyon siya'y binalatan. Naku, hirap nun. Hirap. Binalatan, tinanggal yung kanyang balat. Bago siya patayin, yung pagkamartir niya. Nasaan, mga kapatid? Ang galing, dito sa ginaya mo lang Si San Bartolome nandito sa may Plaza San Juan. Pag alis nyo, kung meron kayong oras, ang simbolo niya, meron dong balat. Binalatan siya. Yun si Apostol San Bartolome. At acronym A. Kalimutan nyo na, no? Hindi apostol. Apostol nga yung apostol, A-P-O-S-T-O-L. A! Nakalimutan na. Wala na. Kalimutan. A. Alagad. Alagad. Ano ba? P. Pastol.
Pastol. O, ordinado, na ordinahan ni Jesus. S, ano ba S? Saksi! Saksi sa resurrection ng Panginoon. T, tagasunod. O, opo sa tawag ni Jesus. Oo sa tawag ni Jesus. At L, lingkod. Nakakalimutan nyo na. Nagtatampo na ako sa inyo. Nawala lang ako ng 10 buwan. Dati kabisado nyo yan kahit natutulog kayo ngayon. Ganyan lang ang buhay. Ganyan lang ang buhay. Weather lang, no? Ganyan talaga. So ano yung A? Alagad. P, pastol. O, ordinado. Na ordinahan ni Jesus. S, saksi. T, tagasunod. O, opo sa tawag ni Jesus. At L, lingkod. Sa tulong ni Maria, ni San Jose at ni San Bartolome o San Nathaniel, nawa po maging apostoliko tayo, yung masigasig, mapaglikha sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen.